bago natin puntahan yung ating susunod na topic. Merong 'di ba kahapon pinag-usapan natin yung impeachment. Impeachment muna tayo bago si Mike Defensor ulit. Or pwede rin naman si Mike Defensor muna para tuloy-tuloy na yung kwentuhan tungkol kay Mike Defensor, ano? Kasi kanina na kay Mike Defensor na tayo eh. Tuloy na natin kay Mike Defensor, ano? Kahapon, 'di ba, gigil na gigil tayo sa Comelec kasi it seems lang naman. Inabsuelto nila si totoo naman, inabsuelto nila si Marcoleta. Di ba? Inabsuelto nila si Marcoleta, guys. Inabsuelto talaga si Marcoleta. It's not it seems, it is a fact. It is a fact. Inabsuelto nila si Rodante Marcoleta kahapon, di ba? Bisit na bisit nga tayo eh. They inabsuelto siya dahil wala raw siyang criminal liability. According to RA 7166, yan. RA 7166. Sabi nila kasi, according to RA 7166, si Rodante Marcoleta daw ay walang criminal liability. Ibig sabihin, merong violation, may violation take note. May violation, pero walang parusang kriminal. Bakit? Dahil daw sa RA 7166 sa parte ng repealing clause, amending and repealing clause, na for some reason, maski ako, hindi ko naiintindihan kung paano nakasingit yun dun. Paano yun naisingit dun? Oo. Na merong repealing clause na magtatanggal, na magde-decriminalize sa penalties related to the SOSE. Wala tayong magagawa doon. It's a fact. Tanggapin na lang natin yun na maluwag. At sabihin na lang natin, mga babayan, na naisahan tayo ni Marcoleta doon. Naisahan tayo nitong kumag na to. Diba? Diba yung ngiting yan? Ngiting aso, diba? Ngiting aso! Oo. Okay lang yun. Tanggapin na lang natin yun. Kanina nga, sino ba to? Si Tunying, tsaka pinapahinga ko yung interview nila kay George Erwin Garcia eh. Parang kunyaring gulat pa sila, talaga, walang kasalanan, ganun, ganyan. Ganun eh. Pero okay lang yun, naiintindihan ko naman, magkakapatid sila, wala problema dun. Naiintindihan ko naman yun. Gets ko yun. Pero kasi, pag-usapang batas kasi, wala kasing dun eh. Hindi mo pinag-uusapan ng reliyon, hindi mo pinag-uusapan ng kamag-anak. Dapat walang ganun kasi. Kaso, it is what it is. It is what it is. Pero, mga kababayan, inabsuelto si Marcoleta. Pero yung mga kasama niyang nag-donate, merong election offense. Oo. So, ibig sabihin, mga kababayan, parang ganito yan. Bawa, nagnakaw kayo ng pera. Bawa, nag-conspire kayo. May conspiracy. Oo. May conspiracy. Ako yung papasok sa bahay, ako yung magnanakaw, tapos, kayo yung getaway vehicle. Yan. Halimbawa lang. Tapos, mga kababayan, nung ako yung getaway vehicle, ano nangyari? Nung nagkahulihan, ako lang yung kinasuhan. Oo. Breaking and entering. At saka theft. Wala ro kasi nakitang ebidensya na kayo daw yung aking getaway driver. Kahit sinabi ko na kayo. Oo. Uy, si Ate Mega andito. Shoutout kay Ate Mega. Welcome. Okay. So, ito na nga. Balik tayo sa topic natin. So ganoon nga yung example, nahuli ako, tapos kayo na getaway driver ko, dahil walang ebidensya na nagli-link sa inyo, sa activity ko na pagnanakaw ng bahay, na pag-inaakyat bahay, hindi kayo nakasuhan. Ganun yung nangyari dito kay Marco Beta, guys. Yung mga nag-donate sa kanya, kakasuhan sila. Bakit? Kasi according to the law, hindi pa pwede mong kasuhan yung donor. Ang naabsuelto lang kasi ng RA 7166 yung politiko, yung kandidato. Hindi yung nag-donate. Ay, patay! Patay! Yun lang. Ngayon, mga babayan, mayroong isang donor na nagrereklamo. May isang donor na nagrereklamo, mga babayan. Sino yung donor na nagrereklamo?
Yung donor na nagrereklamo, si Mike Defensor, mga kababayan. Ayan, oh. Double standard daw. Double standard daw, guys. Wait lang. Ayan. Ay, ano ba? Hindi pa tanggal yung... Ayan. Oo. Double standard daw, guys. Oo. Diyos ko. Di ba secret nga sila? Oo, secret nga sila, di ba? Ngayon, wala na. Hindi na sila secret. Naalala ko yun. Wait lang, hanapin ko nga yung video na yun. Kasi yung pagkakakwento ni Marcoleta, ano pa eh, kala mo lihim na lihim eh. Saan ba yun? Dito pa ba yun sa akin? Kasi meron akong folder. Ang tawag niya, Duterte Crap. Lahat ng files ko tungkol sa mga Duterte yan dito. Wait lang, baka dito ko na isingit. Ito. Sa Duterte Crap. Oo, ito game. Papalabas ko yung video ni Marcoleta ulit. Kasi yung pagkakakwento niya, parang dapat sikretong-sikreto eh. Yan. Ang sabi nila ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano nangyari? Siguro sagutin na lang natin. Oo. So paano mangyayari ka? Na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay? Ngayon, kung pababasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Pero bakit naman ipapaliwanag yun eh? Oo. Dokumento yan, Sen. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Yeah. Marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. So, alam mo, mga kaibigan ko, natigay sa akin talaga. Yun. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako nun eh, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Marami Isa sila, lang. tatlo. Ang kanilang pakiusap sa Ano po akin. yun? Sana mo muna kaming si-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. O, tinulungan mo siya, baka ipitin. Oy! Diyan natin tatapusin, mga kababayan. Kasi very relevant yung part na yun, yung kumpanya. Yung kumpanya. So ngayon, mga kababayan, natuklasan natin na isa pala dun sa mga donors niya ay etong si Mike Defensor. Oo. Si Mike Defensor pala. Oo. Siya pala, guys. Diba? Yan ang problema. Alam niyo, mga kababayan, hindi ko rin maisasantabi yung posibilidad na totoo yan. Kasi number one, inamin ni Mike Defensor. Una, inamin ni Mike Defensor. Ayan. Oo. Tapos pangalawa, mga kababayan, how do you call this? Di ba may history sila? Close kasi sila eh. In fact, mga kababayan, very, very close itong si Mike Defensor at saka si Dante Marcoleta noon sa Congress. ABS-CBN. Ayan. Yung sa ivermectin, sila rin yan. Diba? Sila yan, mga kababayan. Oo. No joke yan, no joke. So, very, very tight talaga silang dalawa. Etong si Defensor at saka si Marcoleta. Nag-donate ng siguro tatlong tao sa tag 75 million. So baka tagto 25 million sila. 'Di ba? Baka. So ngayon, mga kababayan, 25 million. So may ganun pa lang pera si Mike Defensor, ano? Pang donate lang 25 million. Assumption lang 'yon, mga kababayan, ina-assume ko lang 'yon. Na 25 million kasi tatlo sila tapos 75 million daw yung donasyon. So yung 75, so I'm just assuming na 25 million. Baka hindi pa, baka sa kanya yung malay natin, sa kanya yung 50 million, di ba? Tapos yung dalawang friends niya naghati doon sa isa. We don't know, hindi natin alam. So I'm just assuming. Ngayon, mga kababayan, ito kasi ang masaklap sa mga sinabi ay yung utang na loob. Ngayon ako curious ako. Ano yung utang na loob? Na gustong bayaran?
Ano yung utang na loob na gustong bayaran? Alam naman natin mga usapang politiko, guys, eh. Oh, sabihin natin, halimbawa, ako si Defensor, kayo si Marcoleta, kinausap ko kayo. Sabi ko sa inyo, brother, ano naman magkaibigan tayo eh. Susuportahan kita, ako bahala sa'yo. Sasagutin ko yung campaign mo. Bahala. Sige. Wala problema dyan. Pero, ikaw na bahala sa akin, ha? Hindi mo na ako kailangan bayaran. Hindi mo kailangan ibalik sa akin yung pera. Hindi mo kailangan balik sa akin. Ikaw mag-alala. Wala kang lalabas na cash. Basta ikaw na, utang na loob na lang. Di ba? Mga kababayan, may inilabas na komento itong si Attorney Wilfredo Garrido. Yan, lakayan natin ng konti. Yan. Sabi, Marcoleta should be thanking the most corrupt COMELEC in recent history for getting himself off the hook. This is the second time in months the poll body exonerated a crooked senator. The first time was Chis Escudero. Agree ba ako dyan? Will I say that this is the most corrupt COMELEC? No. Kamusta naman yung COMELEC ni Pinoy? Yun, legit yun. Yung COMELEC ni Pinoy? Ay, grabe yun. May kaso na ngayon si Andres sa Amerika. Nagtatago siya sa Amerika. May kaso siya ngayon dun. Money laundering. Imagine, COMELEC commissioner tumanggap ng $1 million sa Smartmatic. 1 billion pala, hindi pala 1 million. $1 billion, man. Smartmatic. So, hindi ako maniniwala na ang COMELEC ngayon is the most corrupt. Probably corrupt, but not the most. Probably corrupt din, pero hindi most corrupt. Oo. Kasi yung isa nandun eh. Nagtatago ba? Nagtatago siya ngayon sa US, pero yung kaso niya nasa Amerika din, money laundering nga. Anyway. So, yun na nga. The fact that he is a lot guiltier than Escudero, his case differs from the latter in that he's being questioned for the violation of Section 109. Well, so mga babayan, totoo na tawag dito, na nag-violate siya ng Section 109 ng Omnibus Election Code. Totoo yan. Maski si COMELEC sinabi yan. Totoo na nag-violate siya. Oo. Pero, ito yung literal na huli pero di kulong. Pero walang criminal liability. Kaya, ito yung sinasabi ni Attorney Wilfredo Garrido. Marcoleta broke the law in more places than Escudero. Aside from the offenses of non-reporting of campaign contributions, he should also be prosecuted under Section 95. Prohibited contributions. Naku, eto na mga kababayan. Diba kay Rodante Marco, diba yung kay Chis Escudero, eto rin, prohibited contributions. Bakit? Kasi siya ay tumanggap ng donasyon galing sa isang korporasyon or individual na may kontrata sa gobyerno. Under Section 95, according to Section 9, kaya importante yung SOSE mga kababayan eh. Dito natin makikita yung kahalagahan ng SOSE.